ko si Althea. Bata pa lang ako, ay madalas kong makitang may mga kakaibang bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Noon pa man, alam kong may kakaiba sa akin. Sinasabi ng lola ko na may third eye raw ako. Sa tuwing may madadaan akong lumang bahay, nararamdaman ko ang presensya ng mga nilalang na tila nanonood sa akin. Ang mga bulong nila ay tila hangin na pumapalibot sa akin, malamig at nakakakilabot. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa paaralan, napansin ko ang isang lumang kamera sa tindahan ng mga gamit na segunda mano. Parang may magnetong puwersa na hinahatak ako papunta sa kamera. Agad kong naisip na baka ito ang susi para mas maunawaan ko ang mga nakikita at nararamdaman ko. Kaya't ginamit ko ang lahat ng ipon ko para mabili ito. Sa unang tingin, parang ordinaryong kamera lang ito. Ngunit nang i-on ko na ito sa aking kwarto, may kakaibang nangyari. Sa bawat pag-click ko, hindi lang mga larawan ng kwarto ang lumalabas. May mga imahe ng mga lugar na hindi ko pa nakikita, mga taong hindi ko kilala at mga nilalang na hindi ko maipaliwanag. Sa una, akala ko'y guni-guni lang ito. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman ang presensya nila. Mas lalo akong kinikilabutan. Isang gabi, habang tinitingnan ko ang mga litrato, may nakita akong isang batang babae. Kulay abo ang kanyang balat at tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga mata. Hindi siya gumagalaw, pero pakiramdam ko'y siya'y nanonood sa akin. Nagpatuloy ang pag-scan ko sa mga larawan at sa bawat pag-click, lalong lumalapit ang kanyang imahe. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na halos nasa harap ko na siya. Nagsimula akong magtanong sa sarili, sino siya? Ano ang gusto niya sa akin? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang takot na nararamdaman ko. Ngunit sa kabila nito, may bahagi ng sarili ko na nag-uudyok na magpatuloy. Baka may dahilan kung bakit siya nagpapakita sa akin. Kinabukasan, sinubukan kong magtanong sa lola ko, ang tanging taong mas nakakaunawa sa akin. Lola, sa tingin mo ba may koneksyon ng kamera sa mga nakikita ko? Tanong ko habang nagkakapi kami sa kusina. Tandaan mo, Althea, may mga bagay na hindi basta-basta dapat pakialaman. Kung sa tingin mo ay may hindi tama, pag-isipan mong mabuti kung paano mo ito haharapin. Sagot niya, may bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Ngunit hindi ko maiwasang hindi pag-isipan ang mga larawan. Bumalik ako sa kwarto ko at muling nag-focus sa kamera. Sa bawat pag-click, parang may bumubulong sa akin. Mga salitang mula sa ibang mundo. Ang mga bulong ay nagiging mas malinaw, mas malakas, at mas nakakakilabot. Ang batang babae sa larawan ay tila mas lumalapit, mas nagiging totoo. Hanggang sa isang gabi, nang ang lahat ay tahimik, bigla kong narinig ang isang tunog mula sa kamera. Isang malakas na pagsabog ng hangin, sinundan ng isang malamig na hangin na pumuno sa kwarto. Napatingin ako sa paligid at doon ko nakita ang batang babae nakatayo sa harap ko, hindi na lamang sa larawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit may bakas ng kalungkutan. Ano ang gagawin ko? Paano ko siya makakausap? Sa loob ng mga sandaling iyon, naisip kong baka ito na ang simula ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Mula nang matuklasan ko ang kapangyarihan ng lumang kamera, ang bawat pag-click ko ay nagdadala sa akin sa iba't ibang mundo. Sa una, ang paglalakbay na ito ay tila isang pangarap na katuparan. Isang bata na may third eye na naglalaro sa pagitan ng dalawang dimensyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti kong napagtanto na ang mga mundong ito ay hindi lamang basta-basta mga larawan. Sila'y may buhay, may kwento, at higit sa lahat, may panganib. Isang gabi, napagpasyahan kong subukin ng kamera sa isang lugar na hindi ko pa nararating. Ang lumang bahay ng aking lola na matagal nang iniwan.
Ang bahay na ito ay puno ng mga alaala, mga kwentong pabulong na binabanggit ng hangin sa tuwing bumubuhos ang ulan. Sa kabila ng takot, dala ng kuryosidad, pumasok ako sa loob. Ang silid ay puno ng alikabok. May mga lumang kasangkapan na tila nagkukuwento ng kanilang sariling kasaysayan. Nakatayo roon ang lumang aparador, isang bagay na palaging ikinukwento ng aking lola na may mga lihim na hindi dapat buksan. Sa pag-ikot ng lens, isang mundo ang lumitaw sa aking harapan. Hindi na ito ang lumang bahay, kundi isang silid na puno ng liwanag. Sa gitna nito ay isang batang babae, halos kasing edad ko, nakasuot ng puting damit na tila galing sa ibang panahon. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng emosyong hindi ko maipaliwanag. Nakatitig siya sa akin. Ang kanyang labi ay bahagyang nakangiti. Ngunit sa likod ng ngiti ay may lungkot na bumabalot. Nasaan ka? Tanong niya. Ang tinig ay pabulong, ngunit naririnig ko ito ng malinaw. Sa aking pagtataka, tinanong ko siya, "Sino ka?" Ngunit bago pa man siya makasagot, isang anino ang lumitaw sa likuran niya. Ito'y mataas, may hugis tao, ngunit walang mukha. Nilukob nito ang buong silid at naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Bigla kong naramdaman ng takot, ang hindi maipaliwanag na pangamba, na tila may masamang mangyayari. Agad kong pinindot ang shutter ng kamera, umaasang makabalik sa sarili kong mundo. Muli akong nagising sa loob ng lumang bahay ng aking lola. Hinihingal ako, nanginginig ang aking mga kamay, at ang kamera ay tila mas mabigat kaysa dati. Ngunit ang pag-iisip na hindi ko na makita ang batang babae ay nag-iwan ng kalungkutan sa akin. Sino siya? Ano ang koneksyon niya sa akin? Sa mga sumunod na araw, hindi ko na iniwasan ang paggamit ng kamera. Sa halip, mas naging determinado akong tuklasin kung sino ang batang babae at ang lihim na dala ng mundong iyon. Sa bawat pag-click, naglalakbay ako sa iba't ibang lugar. May mga mundo na puno ng saya, may mga tahimik na kagubatan. At minsan, may mga lugar na puno ng kadiliman. Isang gabi, habang nag-eksperimento ako sa kamera, biglang namatay ang ilaw sa aking kwarto. Nagdulot ito ng kaba sa aking dibdib. Sa gitna ng dilim, ang kamera ay kumislap, hudyat na may bagong mundo na naman akong mapupuntahan. Muli, nakita ko ang batang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, siya'y nasa isang lugar na puno ng mga lumang litrato, mga larawan na pamilyar sa akin. Sa gitna ng mga ito ay isang pamilyar na mukha, ang aking ina, ngunit mas bata, mas masaya. Nandito siya, sabi ng batang babae. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin na parang may alam siya na hindi ko pa natutuklasan. Bago pa man ako makapagtanong, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalik, mas matindi kaysa dati. Ang anino ay lumitaw muli, ngunit sa pagkakataong ito, tila mas malapit, mas nagbabantang. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot na hindi ko pa nararanasan. Agad kong pinindot ang shutter ng kamera, umaasang makabalik sa aking mundo. Sa pagbalik ko, ang ilaw ay bumalik sa normal, ngunit ang kamera ay tila nagbago. Ang mga litrato na kuha ko ay may mga bakas ng mga anino, mga piraso ng ibang mundo, na tila nagkakaroon ng buhay sa loob ng aking mundo. Sa aking pag-iisa, napagtanto ko na ang kamera ay hindi lamang isang portal, kundi isang tulay na nagkokonekta sa akin sa isang mas malalim na kasaysayan, isang kasaysayang hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit sa aking puso, alam ko na ang batang babae ay may mahalagang papel sa lahat ng ito, isang papel na hindi ko pa natutuklasan. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa aking kama, nadama ko na ang kamera ay hindi na lamang isang kasangkapan, kundi isang bahagi ng akin. Isang bahagi na nag-uugnay sa akin sa isang mundo ng mga lihim na puno ng misteryo. At sa likod ng lahat ng ito
Ang anino ay palaging nariyan, nagmamasid, naghihintay. Ang kanyang presensya ay isang paalala na ang bawat paglalakbay ko sa pamamagitan ng lente ay may kapalit. Isang kapalit na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit alam ko sa aking puso, hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Sisimulan ko ang susunod na kabanata. Handa na akong tuklasin ang lahat ng mga lihim na dala ng kamera. Kahit gaano pa ito kadilim, hindi ko pa rin maalis sa isip ang mga pangyayari noong nakaraang linggo. Ang bawat larawan na kuha ng luma kong kamera ay tila isang bintana patungo sa ibang mundo. Isang mundo na puno ng kababalaghan at misteryo. Hindi ko pa rin maipaliwanag kung paano nangyari ito. Ang aking third eye at ang kakaibang kamera ay tila nagkaroon ng kakaibang koneksyon. Tuwing gabi, palagi kong binabalikan ang mga larawang kuha ko. Nakakabahala, pero hindi ko maipagkakaila ang aking pagkabighani. Sa bawat pagtingin, may mga bagong detalye akong natutuklasan. Mga anino na hindi ko nakita noong una. Mga figura na tila gumagalaw sa kanilang sariling dimensyon. At sa bawat pag-click ng kamera, nararamdaman ko ang lumalalim na koneksyon. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa kwarto at nagmumuni-muni, naisip kong subukang muli. Hawak ko ang kamera at ang ilaw ng buwan na pumapasok sa bintana ay tila nagbibigay ng kakaibang enerhiya. Sinubukan kong kunan ng larawan ang sarili kong refleksyon sa salamin. Pagkatapos ng click, agad kong tiningnan ang screen ng kamera. Ngunit sa halip na ang aking refleksyon, nakita ko ang isang batang babae. Hindi ako, ngunit may kaparehong anyo. Ang kanyang mga mata ay tila may sinasabi. May lungkot na hindi maipaliwanag, ngunit may kakaibang pag-asang sumisilip. Pakiramdam ko, kinakausap niya ako sa pamamagitan ng larawan. Sino siya? Bakit siya naroon? Agad kong sinubukan muling kunan ng larawan ng salamin. Ngunit sa pagkakataong ito, bumalik ang normal na refleksyon ko. Kinabukasan, nagpasya akong bumalik sa lumang bahay ng lola, kung saan ko unang natagpuan ang kamera. Maraming alaala ang bumabalik sa akin habang naglalakad ako papasok sa bahay. Ang mga lumang kasangkapan, ang amoy ng kahoy na tila nagkukwento ng nakaraan. Sa isang sulok ng sala, nakita ko ang lumang aparador na dati kong kinatatakutan noong bata pa ako. Pinagbuksan ko ito at sa loob ay may mga lumang larawan na hindi ko pa nakikita. Kinuha ko ang ilang larawan at tiningnan ang mga ito isa-isa. Isa sa mga larawang iyon ay ang batang babae na nakita ko sa kamera kagabi. Muli kong naramdaman ang kakaibang koneksyon. Sa likod ng larawan, may nakasulat na pangalan. Amara. Hindi ko kilala ang pangalang iyon, ngunit parang may bumubulong sa likod ng aking isip. Kailangan kong malaman kung sino si Amara. Habang naglilibot sa bahay, napansin kong may isang kwarto na dati kong iniiwasan. Ang kwarto ng lola, matagal nang sarado. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may humahatak sa akin para pumasok. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at ang malamlam na liwanag ay nagbigay daan upang makita ko ang loob. Sa gitna ng kwarto, may isang antigong salamin na tila kumikinang sa dilim. Nilapitan ko ang salamin at sa aking paglapit, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin. Sa aking pagtingin, hindi ang refleksyon ko ang sumalamin, kundi ang batang si Amara. Ngayon, mas malinaw na ang kanyang imahe. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati, ngunit may determinasyon. Bigla kong narinig ang boses niya. Tulungan mo ako, bulong niya, ngunit walang lumalabas na tunog. Parang isang hinagpis na dumaan sa aking isip. Nakaramdam ako ng takot, ngunit may bahagi ng aking puso ang nagsasabing kailangan ko siyang tulungan. Sa aking pag-unat ng kamay patungo sa salamin, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila humihigop sa akin. Ang kwarto ay nag-iba, tila lumalabo ang paligid, at ang liwanag
ay dumilim. Kasabay nito, naramdaman ko ang paghinga ng malamig na hangin sa aking batok. Nasa ibang dimensyon na ako. Isang mundo na hindi ko alam kung paano ako nakapasok. Sa kalagitnaan ng dilim, nakita ko si Amara. Nakangiti siya, ngunit ang kanyang nangiti ay may halong lungkot. "Salamat," sabi niya. Sa wakas ay narinig ko na ang kanyang boses. Ngunit hindi ito ang inaakala mo. Sa likod niya, may mga anino na unti-unting lumalapit. Bawat hakbang nila ay nagpaparamdam ng takot at pangamba. Hindi ko alam kung paano ako makakabalik sa sarili kong mundo. Nais kong tumakbo, ngunit ang mga paa ko ay tila naipit sa lupaing iyon. At sa huling sandali, naramdaman ko ang kamay ni Amara sa aking balikat. "May misyon tayong dapat tapusin," sabi niya, habang ang mga anino ay tuluyan ng lumapit. Nagsimula silang humigop ng enerhiya at naramdaman kong unti-unti akong nawawala. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin ang nagsasabi na ito ang simula ng isang mas malalim na paglalakbay. Isang paglalakbay na hindi ko inaasahan, ngunit kailangan kong harapin. At doon, sa gitna ng kadiliman, nagising ako sa aking kwarto. Ang kamera ay nakahiga sa aking tabi, at ang larawan ni Amara ay wala na sa screen. Ngunit ang pakiramdam ng kanyang presensya ay hindi nawawala. Alam kong babalik siya, at sa kanyang pagbabalik, marami pang misteryo ang aking matutuklasan. Ito ang simula ng isang kwento na hindi ko inaasahan, at alam kong hindi ito magtatapos dito. Ang dilim ng gabi ay tila nagiging mas makapal habang patuloy kong tinititigan ang aking kamera. Parang may sariling buhay ito, humihinga sa bawat pindot ko ng shutter. Sa bawat kuha, ibang mundo ang nagpapakita. Mga lugar na hindi ko pa nararating, mga nilalang na hindi ko pa nakikita. Isang bagay ang malinaw, hindi ako nag-iisa. Nagsimula ang lahat nang matuklasan ko ang lumang kamera sa bodega ng aming bahay. Luman na ito, may kalawang nasa gilid. Pero nang pindutin ko ang shutter, parang bumukas ang isang pinto sa ibang dimensyon. Sa una, akala ko'y normal lang na mga litrato ang lumalabas. Ngunit sa bawat pagkuha, may mga detalye akong napapansin. Mga anino sa likod ng mga puno. Mga mata na nakamasid mula sa kadiliman. Hanggang sa isang araw, naisipan kong kuhanan ng litrato ang lumang bahay sa likuran ng aming bakuran. Ang bahay na iyon ay iniwasan ko mula pagkabata. Sabi ng mga matatanda, may mga espiritong naninirahan doon. Pero sa araw na iyon, hindi ko napigilan ang sarili kong subukan. Nang tingnan ko ang kuha, may isang batang babae na nakatayo sa bintana, nakatingin sa akin. Hindi ko siya kilala, hindi siya bahagi ng bahay. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na dumaloy sa paligid ko, at sa paglingon ko, wala namang tao roon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sino siya? Bakit siya naroon? Sinubukan kong magtanong sa aking lola tungkol sa lumang bahay. Iniiwasan niyang pag-usapan ito, pilit na binabaling ang usapan. Pero sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot. Ang agam-agam. Alam kong may lihim siyang itinatago. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa aking kwarto, naramdaman ko ang presensya ng batang babae na nakita ko sa litrato. Hindi ko siya nakikita, pero alam kong naroon siya. Parang may malamig na hangin na bumabalot sa akin. At sa bawat paghinga ko, parang naririnig ko ang kanyang bulong, ang kanyang hinaing. Sa wakas, nagdesisyon akong bumalik sa lumang bahay. Dala-dala ang kamera, pumasok ako sa loob nito. Ang bawat hakbang ko'y nag-ingay sa lumang sahig. At ang bawat sulok ay puno ng alikabok. Nang makarating ako sa kwarto kung saan ko siya unang nakita, naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Kinuha ko ang kamera at itinutok ito sa bintana, kung saan siya unang nagpakita. Nang pindutin ko ang shutter, hindi litrato ang lumabas, kundi isang piraso ng papel.
Isang lumang sulat na tila galing sa ibang panahon. Nakasaad dito ang kwento ng batang babae, ang kanyang pag-iisa, ang kanyang pagnanasa, na makalaya mula sa mundong iyon. Nagsimula akong mag-usisa. Sino siya? Bakit siya naroroon? Sa aking pag-iimbestiga, natuklasan kong siya ay isang batang nawawala noong dekada 50. Sinasabing siya ay nawala sa kakahuyan at hindi na muling nakita. Sa aking pag-uusap sa mga matatanda sa baryo, nalaman ko ang mga kwentong bumabalot sa lumang bahay, mga kwentong puno ng kababalaghan at misteryo. Sa aking pagbalik sa bahay, naroon siya, mas malinaw, mas tumatago sa aking kamalayan. Hindi na siya isang anino sa litrato, kundi isang presensya na humihingi ng tulong. Alam kong kailangan kong gawin ang tamang hakbang. Dalhin siya sa liwanag, sa kalayaan. Ngunit sa aking pagpunta sa lumang bahay, may isang bagay na nagbago. Ang mga pader ay tila umuusbong. Ang hangin ay parang buhay. Sa aking paglapit sa bintana, nakita ko ang kanyang mga mata. Malungkot, puno ng pagnanasa. Alam kong kailangan kong iwan ang kamera. Kailangan kong harapin ang kanyang mundo. Sa huli, naisip ko ang isang paraan. Ang kamera na ito ang naging portal sa kanyang mundo. At ito rin ang magiging susi para sa kanyang kalayaan. Sa aking pagtingin sa lens, naramdaman ko ang kanyang mensahe, isang pakiusap, isang pagnanasa na makalaya. Ngunit sa aking huling kuha, isang bagay ang nagbago. Ang larawan ay hindi na lamang siya, kundi ako. Ako sa kanyang mundo. Ako sa kanyang kalagayan. Sa aking paglingon, naroon siya, nakangiti, at sa likod niya, ang pintuan patungo sa kalayaan. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin sa paligid ko. At sa paglingon ko, alam kong hindi na ako nag-iisa. Ang kanyang mundo ay naging akin, at ang kanyang kwento ay naging bahagi ng aking buhay. Ngunit sa likod ng kanyang nanggiti, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang pahiwatig na ang kanyang kalayaan ay may kapalit. Ngayon, habang hawak ko ang kamera, alam kong ang bawat kuha ay may kapalit. Ang kanyang kalayaan ay naging aking pagkakulong, at sa bawat pag-click ng shutter, isang bagong kwento ang bumubukas. Isang kwento na puno ng misteryo at takot. Sa dulo ng kwento, ako ang naging bahagi ng mundo niyang hindi ko inaasahan. Sa kabila ng malamig na hangin na dumadampi sa aking balat, hindi ko maiwasang maramdaman ang init ng takot na bumabalot sa akin. Ang mga larawang kuha ko gamit ang lumang kamera ni Lolo ay tila nagbubukas ng pinto sa isang mundong hindi ko maintindihan. Ang bawat pag-click ng shutter ay nagdadala sa akin sa isang lugar na puno ng mga anino at bulong na hindi ko lubos na may paliwanag. Sa aking pag-iisa sa kwarto, tinanong ko ang sarili kung bakit ako ang napiling makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang third eye na ito, na sinasabi ng marami ay biyaya, ay tila isang sumpa sa akin. Nagpasya akong muling tingnan ang mga larawang kuha ko, umaasang may matutuklasan ako na magbibigay linaw sa mga misteryong bumabalot sa akin. Isang larawan ang agad na pumukaw sa aking pansin. Larawan ito ng luma at abandonadong bahay sa aming probinsya. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa imahe. Hanggang sa napansin ko ang isang figura sa bintana. Isang pamilyar na mukha, ngunit hindi ko agad matukoy. Ang aking puso ay kumabog ng mabilis habang unti-unting bumabalik ang alaala ng isang gabi. Noong gabing iyon, pumunta ako sa bahay na iyon. Sa kasamaang palad, dala ang aking kamera at ang matinding kuryosidad. Napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid na tila nilamon ng kadiliman ng lugar. Ang bintana na nasa larawan ay ang parehong bintana kung saan ko unang nakita ang figura ng isang babae. Ang babae na tila nagmamakaawa sa akin, na may mga mata na puno ng lungkot
at takot. Hindi ko makakalimutan ang kanyang mga mata, na umakit sa akin sa loob ng bahay. Naramdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa loob ng bahay at sa bawat hakbang na aking ginawa. Ramdam ko ang pagbigat ng aking mga paa. Sa loob, nagkalat ang mga lumang muebles, puno ng alikabok at mga alaala. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang pakiramdam na may mga matang nakamasid sa akin. Sa isang sulok ng silid, isang lumang aparador ang aking nakita. Isa ito sa mga larawang kuha ko, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang liwanag na lumalabas mula sa likod nito. Parang may umakit sa akin na buksan ito. Nang buksan ko ang pinto ng aparador, tumambad sa akin ang isang hagdan pababa. Isang lihim na lagusan na hindi ko alam na naroon. Isang bahagi ng aking kalooban ang nagsabi sa akin na huwag bumaba. Ngunit ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa takot. Dahan-dahan akong bumaba, dala ang kamera, na tila nagiging gabay ko sa mundong ito. Sa dulo ng hagdan, isang pinto ang bumungad sa akin. Nang buksan ko ito, isang malaking silid ang aking nakita, puno ng mga lumang mga larawan na tila mga piraso ng kasaysayan ng bahay. Sa gitna ng silid, isang altar na may mga kandilang nakasindi. Sa ibabaw ng altar, isang lumang litrato na agad kong nakilala. Ang babae sa bintana. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat na pangalan, Clara. Ang pangalan ay pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung saan ko narinig. Ngunit ang pakiramdam na konektado ako sa kanya ay hindi maikakaila. Muli kong kinuha ang kamera at kinuna ng altar. Ang liwanag mula sa flash ay tila nagbigay buhay sa silid, at sa isang iglap, naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa likuran ko. Nang lingunin ko, nakita ko si Clara, nakatayo sa likod ko. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamakaawa. "Bakit mo ako sinundan?" tanong niya. Ang boses ay malamig at puno ng lungkot. "Hindi ko alam," sagot ko. Ang boses ko ay nanginginig. "May koneksyon tayo, hindi ba?" Tanong niya, na parang alam niya ang sagot. Bago pa man ako makasagot, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na bumalot sa akin. Ang silid ay biglang naging madilim, at ang mga kandila sa altar ay nag-apoy ng mas maliwanag. Ang mga larawang nasa dingding ay tila gumagalaw, at ang mga bulong ay naging mas malinaw. "Ang kamera, ito ang susi," bulong ni Clara. Ang boses ay nag-echo sa aking isipan. Nang tingnan ko ang kamera, naisip ko kung paano ito naging portal sa mundong ito. Ang mga larawan, ang mga figura, lahat ay tila may layunin. At sa puntong iyon, nagkaroon ako ng isang nakakapangilabot na realisasyon. Ang bawat larawan ay isang piraso ng puzzle, isang bahagi ng mas malaking misteryo na kailangan kong tuklasin. Sa likod ng mga anino at bulong, naramdaman ko ang isang presensya na mas malaki kaysa sa amin ni Clara. Isang presensya na nagmamasid, naghihintay sa tamang pagkakataon. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam kong hindi pa tapos ang kwento. Ang kamera, ang mga larawan, at si Clara, lahat sila ay bahagi ng isang masalimuot na plano na kailangan kong maintindihan. At habang iniisip ko ang lahat ng ito, narinig ko ang isang tunog mula sa itaas. Isang pag-iyak na puno ng pighati at takot. Ang hagdanan na aking binabaan ay tila nagbubukas ng ibang daan. Isang daan patungo sa isang mundo na hindi ko pa natuklasan. At sa sandaling iyon, naisip ko kung ang kamera nga ba ay ang susi o kung ito ang magiging daan sa aking pagkapahamak. Sa mga nakaraang araw, parang hindi na ako mapakali. Lahat ng larawang kuha ko gamit ang lumang kamera ni Lola ay may kakaibang ipinapakita. Hindi lang basta mga anino o kaluluwa, kundi mga mundo na tila nagtatago sa bawat sulok ng aming tahanan. Nagsimula ito sa simpleng silweta ng isang batang lalaki
na palaging nakangiti sa akin, na para bang may gustong iparating. Ngunit habang dumadaan ang mga araw, unti-unti kong natutunan na ang mga larawang ito ay hindi simpleng mga imahe. Sila'y mga portal, mga pintuan patungo sa ibang mundo. Isang gabi, habang ako'y nag-iisa sa kwarto, kinuha ko ang kamera at sinimulan ang pagkuha ng mga litrato ng mga pader at kisame. Gusto kong malaman kung ano ang naghihintay sa akin sa likod ng mga ito. Sa bawat click ng kamera, tila naririnig ko ang mahinang hagikhik ng batang lalaki na para bang may alam siyang hindi ko pa natutuklasan. Isang larawan ang kumuha ng aking atensyon. Sa unang tingin, mukha itong normal, isang simpleng pader lamang. Pero nang tingnan ko ito ng mas malalim, napansin ko ang pintuan na tila nagkukubli sa likod ng mga lumang pintura. May kakaibang liwanag na nagmumula rito at hindi ko mapigilan ang sarili ko na maramdaman ang matinding pagnanasa na tuklasin kung ano ang nasa likod nito. Dahan-dahan akong lumapit sa pader. Ang kamera ay nasa aking mga kamay. Sa bawat hakbang, ang pintuan sa larawan ay lalong lumilinaw at ang liwanag ay tila lumalakas. Hanggang sa isang kisap mata, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy mula sa direksyon ng pader. Nagdulot ito ng kuryente sa aking balikat na para bang may ibang presensya sa paligid ko. Sa huli, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ibinaba ko ang kamera at hinawakan ang pader gamit ang aking mga kamay. Sa pagkabigla, naramdaman ko ang kahoy na pintuan sa ilalim ng aking mga daliri, isang bagay na hindi dapat naroon. Mabilis kong hinila ang pintuan at ang liwanag ay bumaha sa kwarto. Nagbigay ng surreal na pakiramdam na para bang nasa ibang dimensyon na ako. Sa likod ng pintuan ay isang mundo na tila hindi ko pa kailanman nakita. Mga puno na kulay asul ang mga dahon at mga ulap na kulay rosas ang nakalutang sa langit. Ang lupa ay puno ng mga bulaklak na kumikinang na para bang mga bituin ang nakahiga sa lupa. Naririnig ko ang mahihinang tunog ng mga ibon na tila may mensahe at ang hangin ay puno ng halimuyak na hindi ko maipaliwanag. Ngunit sa gitna ng lahat ng kagandahang ito, naroon siya. Ang batang lalaki na palaging nasa aking mga larawan. Naglalakad siya papunta sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Ngumiti siya. Ang kanyang ngiti ay puno ng kasiguraduhan na para bang alam niyang darating ako sa lugar na ito. Sa wakas, nandito ka na, sabi niya. Ang kanyang boses ay parang hangin sa paligid. Sino ka? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa kaba at excitement. Ako'y isa sa mga tagapangalaga ng portal, sagot niya. At ikaw ang napili upang ipagpatuloy ang aming misyon. Parang bumagsak ang mundo sa aking mga balikat. Ako'y bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa akin. Sa isang mundo na hindi ko kailanman naisip na magiging bahagi ako. Pero bago ko pa man lubusang maintindihan ang lahat, nagising ako sa aking kwarto. Ang pintuan ay naglaho na parang usok. Ang kamera ay nasa sahig. At sa tabi nito ay isang piraso ng papel. Binuksan ko ito at ang nakasulat ay isang mensahe. Ang susunod na pintuan ay magbubukas kapag ikaw ay handa na. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero ang alam ko lang ay ang mga larawan ay hindi na lamang simpleng mga imahe. Sila'y mga susi sa ibang mundo at ako ang napiling tagapangalaga ng mga lihim na ito. Sa pagpatuloy ng mga araw, patuloy akong nag-iisip kung ano ang susunod. At sa bawat pagkuha ko ng larawan, ang batang lalaki ay palaging naroon, palaging nakangiti. Palaging naghihintay hanggang sa isang araw nang ako'y nag-iisa sa bahay, narinig ko ang tunog ng kamera na nag-click nang wala akong hawak. Ang pintuan ay muling bumukas at isang boses ang nagsabi, "Handa ka na ba?" Ngayon,
Alam ko na ang aking kapalaran ay magbubukas ng mas marami pang pintuan. Ang tanong ay, handa ba akong lumakad papunta sa mundo na hindi ko pa nakikita? Habang lumalalim ang gabi, alam ko na ang susunod na hakbang ko ay magdadala sa akin sa isang hindi maipaliwanag na pakikipagsapalaran. Ngunit ang hindi ko pa alam, ang bawat pintuan ay may kapalit at ang kapalit ay maaaring hindi ko kayang bayaran. Sa pagkakaalam ko, ang mga larawan ay simpleng mga imaheng nakalimbag sa papel. Ngunit sa akin, ito'y mga pintuan patungo sa ibang mundo. Mula nang makita ko ang kakayahan ng aking lumang kamera, hindi na ako kailanman naging parehong tao. Ang bawat pag-click ng shutter ay tila isang pagtawid mula sa isang dimensyon patungo sa iba pa. Sa bawat pagtingin ko sa mga larawang kuha ko, lagi kong nakikita ang mga aninong hindi dapat naririyan. Minsan, habang nakaupo ako sa aking silid, tinitingnan ko ang pinakahuling larawang kuha ko. Isang lumang bahay, sa gitna ng kagubatan. Sa unang tingin, wala namang kakaiba. Ngunit nang tingnan ko ito sa ikalawang pagkakataon, napansin ko ang isang figura sa bintana. Tila isang batang babae na nakatingin palabas, diretso sa akin. Ang kakaibang pagtayo ng aking mga balahibo sa batok ay naging pamilyar na pakiramdam. Alam ko na kailangan kong bumalik sa lugar na iyon. Kinuha ko ang aking kamera at lumabas ng bahay. Tinatahak ang parehong landas patungo sa kagubatan. Habang papalapit ako, ramdam ko ang pagbigat ng hangin sa paligid. Ang paligid ay tahimik, masyadong tahimik. Pagdating ko sa bahay, ang pinto ay bahagyang nakabukas. Parang inaanyayahan akong pumasok. Huminga ako ng malalim at lumakad papasok. Ang loob ng bahay ay parang isang lumang pelikula. Lahat ay tila nakapirme sa oras. Sa mga dingding ay may mga lumang larawan, tila mga miyembro ng isang pamilyang matagal nang nawala. Dahil sa aking pagiging mausisa, sinimulan kong kuhanan ng litrato ang bawat sulok ng bahay. Sa bawat pag-click, nararamdaman ko ang paggalaw ng hangin sa paligid. Isang malamig na haplos sa aking pisngi, tulad ng isang kamay na pilit umaabot. Ang pakiramdam ay lumalakas, parang may nagmamasid sa akin. Nakarating ako sa ikalawang palapag at natagpuan ang sarili sa harap ng isang malaking salamin. Ang salamin na ito ay kakaibang kumikinang. Kahit na sa dilim, itinapat ko ang aking kamera at kinuhanan ito ng larawan. Sa mismong pag-click, parang may sumigaw. Isang tunog na hindi ko maipaliwanag kung saan nanggaling. Agad kong tiningnan ang kuha sa kamera. Sa larawan, hindi ko nakita ang sarili kong refleksyon sa salamin, kundi isang ibang silid, isang lugar na tila puno ng liwanag at mga tao. Mga figura na pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung sino. Napansin kong ang salamin ay tila kumikislap, na para bang may tubig sa kabila. Nagulat ako nang biglang may kamay na lumitaw mula rito. Pilit akong inaabot. Ang kamay ay malamig, at sa pagkakadampi nito sa akin, naghatid ito ng kakaibang kurot ng lamig sa aking kalamnan. Sinubukan kong umurong, pero ang pagkagulat ko ay tila nagpaku sa akin sa kinatatayuan ko. Habang pilit kong hinahatak ang sarili palayo, isang boses ang umalingaw mula sa likod ng salamin. Isang boses na parang akin, ngunit mas matanda, mas malalim. "Tulong," sabi nito. "Kailangan ka namin." Hindi ko alam kung paano tumugon. Ang boses, tila puno ng pighati, ay nagpatindi ng kaba sa aking dibdib. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang gumalaw, tila mga kaluluwang bumabangon mula sa kanilang pagkakahimlay. Naririnig ko ang mga yabag sa sahig na kahoy, papalapit sa akin mula sa lahat ng direksyon. "Anong kailangan niyo sa akin?" tanong ko, kahit pa ang tinig ko'y nanginginig. "Wala ka ng oras," ang sagot mula sa boses sa salamin. "Kailangan mong piliin."
Piliin ang ano? Tanong ko ulit. Ngayon ay puno ng takot at pag-alinlangan. Ngunit bago pa man ako makakuha ng sagot, ang sahig sa paligid ko ay biglang nagbago. Ang bahay ay tila natunaw at ang paligid ko ay naging isang kaleidoscope ng mga kulay at imahe. Ang mga larawan ay bumagsak mula sa dingding. Bawat isa'y naglalaman ng iba't ibang mundo. At doon, sa gitna ng gulo, natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa harap ng dalawang pintuan. Isa ay puno ng liwanag, ang isa ay nakabalot sa kadiliman. Ang boses mula sa salamin ay muling umalingaw-ngaw. Piliin mo ang tamang pintuan o mananatili kang nakatali sa pagitan ng mga mundo. Nanginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong inaabot ang isa sa mga knob. Sa bawat hakbang ko, ang paligid ko ay lalong nagiging malabo. At ang mga figura sa mga larawan ay tila nagmamasid, nag-aabang sa aking magiging desisyon. Habang bumubukas ang pinto, ang lahat ay biglang naging puti at naramdaman ko ang pagkalas ng lahat ng kordon na nakatali sa akin sa mundong ito. At sa sandaling iyon, alam ko na ang pinili ko ay magiging simula ng isang bagay na hindi ko palubos na naiintindihan. Ngunit isang bagay ang sigurado, wala nang balikan. Sa likod ng pintuan ay hindi ang inaasahan ko. Lumitaw ang isang pamilyar na mukha. Ako, ngunit hindi ako. Ngumiti ito at ang ngiting iyon ay may dalang pangako ng mga bagong hiwaga at pang-anib sa mundo sa kabila ng mga lente ng aking kamera. Sa paglipas ng mga araw, lalo lamang lumalim ang aking pag-uunawa sa kakaibang kakayahan ng aking kamera. Ang bawat kuha, bawat larawan, ay tila isang pintuan patungo sa ibang mundo. Isang mundong puno ng mga lihim na hindi ko inaasahang matutuklasan. Ngayon, nararamdaman kong hindi na lamang ito tungkol sa mga larawan. Ito ay tungkol sa akin, sa aking pagkatao, at sa aking kapalaran. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking kwarto, nakatitig sa mga larawan na nakakalat sa sahig, naramdaman kong may kakaibang presensya, parang may kung anong bumubulong sa aking likod. Hindi ko maipaliwanag, ngunit ang bulong na yon ay may dalang mensahe, isang tawag na hindi ko magawang baliwalain. Sa aking paglingon, nakita ko ang lumang kamera na nakapatong sa mesa. Tila kumikislap sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang presensya, kung ano man ito, ay parang nagtutulak sa akin na kunin ito at muling maglakbay sa mundo sa loob ng mga larawan. Sa kabila ng takot, hindi ko mapigilan ang aking mga kamay. Kinuha ko ang kamera at ang malamig na metal nito ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan sa akin. Sa huli, nagdesisyon akong kunin ang huling larawan na hindi ko pa nasusuri. Isa itong larawan ng malaking lumang bahay sa gilid ng bayan. Isang bahay na madalas iwasan ng mga tao dahil sa mga kwento ng kababalaghan. Walang sino man ang naglalakas loob na pumunta doon, ngunit ako ay naudyok ng kakaibang puwersa na nilalaman ng larawan. Sa sandaling kuhanin ko ang larawan, naramdaman ko ang biglaang pag-ikot ng paligid. Parang hinihigop ako ng isang malakas na puwersa patungo sa loob ng litrato. Hindi na ako nagulat. Sanay na ako sa kakaibang paglalakbay na ito. Subalit, may bahagi sa akin na nagbabala. May kakaibang panganib na nag-aabang sa kabila ng pamilyar na portal. Pagkapasok ko sa loob ng larawan, ako'y natagpuan sa harapan ng lumang bahay. Ang paligid ay napakatahimik, tila walang buhay. Ang hangin ay malamig at may dalang kakaibang amoy na hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng kabog ng aking dibdib, naglakad ako papalapit sa pintuan ng bahay. Habang naglalakad, napansin ko ang mga anino sa paligid, mga anino ng mga taong tila nagmamasid sa akin mula sa loob ng bintana. Hindi ko mapigilang manginig sa takot, ngunit alam kong kailangan kong tapusin ito.
Kailangan kong malaman kung ano ang nasa likod ng misteryo ng bahay na ito at ng kamera na tila nag-uudyok sa akin na pumunta rito. Pagpasok pasok ko sa loob, sinalubong ako ng isang malamlam na liwanag na nagmumula sa mga kandilang nakasindi sa paligid. Ang mga dingding ay puno ng mga lumang mga larawan ng mga taong hindi ko kilala, ngunit tila pamilyar sa akin. Sa bawat larawan ay naroon ang parehong tema. Mga mata na nagmamasid, mga mata na tila humihingi ng tulong. Humakbang ako sa gitna ng sala at doon ko nasilayan ang isang malaking salamin na nakasabit sa dingding. Sa salamin, nakita ko ang sarili kong refleksyon, ngunit may isang bagay na kakaiba. Sa likod ng aking refleksyon ay may mga anino ng mga taong nasa larawan. Sila'y parang nag-aabang, parang may hinihintay sa akin. Sa sobrang takot, hindi ko maalis ang aking paningin sa salamin. At doon, sa gitna ng salamin, may isang mukha ang lumitaw. Isang mukha ng batang babae na tila pamilyar. Unti-unting bumubulong ito sa akin, ikaw ang susi. Ikaw ang dapat na pumili. Sa pagkarinig ko sa mga salitang iyon, biglang nagbago ang lahat. Ang mga anino ay lumapit sa akin, at ang mundo sa loob ng larawan ay nag-umpisang gumuho. Tila may isang puwersa na nag-uudyok sa akin na umalis, ngunit ang mukha sa salamin ay nagpatuloy sa pagbulong. Pumili ka, at lahat ng misteryo ay malulutas. Sa huli, sa gitna ng kaguluhan, napilitan akong pumili. Hinawakan ko ang kamera at itinutok ito sa salamin na parang ito ang susi sa lahat ng katanungan. Sa sandaling pindutin ko ang shutter, isang malakas na liwanag ang bumalot sa akin at ako'y nalunod sa isang dagat ng puting liwanag. Ngunit bago ko tuluyang mawala ng ulirat, narinig ko ang huling bulong. Ang lahat ng larawan ay may mundo. Ngunit hindi lahat ng mundo ay para sa iyo. At sa huli, ang liwanag ay naglaho. At sa pagbukas ng aking mga mata, ako'y nagising sa harap ng aking kwarto. Walang larawan, walang kamera, ngunit may isang bagong kapalaran na naghihintay sa akin. Ano ang ibig sabihin ng bulong? At bakit narito ako? Ang sagot ay hindi ko pa alam, ngunit alam kong ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Kahit kailan, ay hindi ko naisip na ang simpleng pagkuha ng larawan gamit ang lumang kamera na ito ay magiging daan para makapasok sa ibang mundo. Isang mundo na puno ng misteryo, takot at mga nilalang na hindi ko mawari. Sa paglipas ng mga araw, mas lumalalim ang aking pagkaunawa sa mga nakikita ko sa bawat kuha ng larawan. Minsan, sa likod ng isang puno, may mga mata na nagmamasid. Sa likod ng isang nakangiting bata, may anino na nakatayo, hindi gumagalaw, pero alam kong nanunood. Minsan, iniisip ko kung bakit nga ba ako ang napili. Isa akong simpleng batang babae, tahimik, mas gustong mag-isa kaysa makisalamuha. Ngunit sa bawat pag-click ng camera, mas nagiging malinaw sa akin na may dahilan kung bakit ako nagkaroon ng third eye. Ito ang aking kapalaran. Ang makita ang mga bagay na hindi kayang makita ng iba. Nasa silid ako, nagbabalik tanaw sa mga larawang aking nakuha. Isa sa mga ito ang tumatawag sa akin ng kakaibang atensyon. Isang lumang bahay sa gitna ng kagubatan na tila itinakwil ng panahon. Sa larawan, may kakaibang liwanag na nagmumula sa loob, ngunit sa tuwing tinitingnan ko ito, parang may bumubulong sa akin. Halika, pumasok ka. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, pero alam kong kailangan kong puntahan ang lugar na iyon. Hindi ko na kayang labanan ang tawag. Binalot ko ang camera sa isang tela at lumabas ng bahay, tahimik na naglakad patungo sa kagubatan na tila sinasaklaw ng malamlam na liwanag ng buwan. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang magkahalong takot at pananabik. Ang malamig na hangin ay tila bumubulong ng mga lihim na hindi ko pa handang marinig.
Sa wakas, narating ko ang lumang bahay. Ang mga pader nito ay natatakpan ng lumot. Ang bubong ay halos gumuho na. Ngunit ang kakaibang liwanag na nakita ko sa larawan ay naroon pa rin. Mas maliwanag, mas nakakaakit. Pumasok ako. Nanginginig ang mga kamay. Sa loob, ang liwanag ay nagmumula sa isang lumang salamin na nakasabit sa dingding. Sa salamin, hindi ko nakikita ang sarili ko. Sa halip, isang larawan ng ikalawang mundo. Mga puno na nababalot ng yelo, isang langit na kulay dugo, at mga nilalang na naglalakad sa ibaba, mga anino na may anyong tao. Tumingin ako sa paligid at sa isang sulok ay may nakita akong lumang bintana na natatakpan ng alikabok. Lumapit ako at nang punasan ko ito, nakita ko sa labas ang isa pang mundo. Ang mundo ng mga larawan ko. Pero mas buhay, mas totoo. Nakakabighani at nakakatakot. Sa pag-aakalang marahil ang kamera ang susi, kinuha ko ito mula sa bag. At nang i-click ko ang shutter, biglang nagbago ang lahat. Ang paligid ay umikot at ang mundo sa labas ng bintana ay nagsimulang lumapit sa akin. Ang mga nilalang sa salamin ay nagsimulang umatras. Ngunit sa kanilang pag-atras, naramdaman ko ang pagdating ng isang presensya sa likod ko. Bago ko pa man maharap ang presensya, naramdaman kong may humawak sa balikat ko. Isang malamig, mabigat na kamay. Hindi ko makuhang makagalaw. Ang takot ay bumalot sa akin ng buo. Sa aking isip ay may bumulong. Ikaw ang susunod. Natanggal ang pagkakahawak, ngunit ang aking katawan ay nanatili pa ring nakatayo, hindi makagalaw sa harap ng salamin. Sa pagtitig ko, nakita ko ang aking sariling refleksyon, ngunit hindi na ako ang nandoon. Ang batang babaeng na nasa salamin ay may mga mata na puno ng takot, at sa likod niya ay ang mga nilalang, unti-unting lumalapit, mga aninong handang bawiin siya. Ang kamera ay bumagsak mula sa aking mga kamay, at sa pag-ikot ng mundo, biglang lumiwanag ang paligid. Nagising ako, nasa aking silid, hawak pa rin ang kamera, ngunit wala na ang mga larawan, wala na ang lumang bahay, wala na ang salamin. Ngunit alam kong hindi ito ang katapusan. Sa pagtingin ko sa paligid, ang mga anino ay naroon pa rin, nakaabang, nakamasid. Sa salamin ng aking silid, isang bagong larawan ang lumitaw, ang aking silid, pero may pinto na nakabukas na hindi ko pa nakikita. At doon, sa likod ng pinto, isang bagong mundo na naghihintay, handang kunin ako. At sa pagharap ko sa salamin, alam kong hindi pa tapos ang kwento. Ang mga larawan ay patuloy na magbubukas sa mga pinto, at ang mga pinto ay patuloy na magdadala sa akin sa mga mundo na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ang tanong ay, hanggang kailan ko pa kayang harapin ang mga anino sa likod ng bawat larawan? Sa wakas, dumating na ang gabi ng aking ika-15 kaarawan. Sa bawat taon, ang araw na ito ay palaging puno ng kasiyahan at sorpresa. Ngunit ngayong taon, ang aking regalo ay kakaiba. Isang lumang kamera na ipinasa ng aking lola na may kakayahan palang makakita ng ibang mundo. Simula nang matuklasan ko ang lihim nito, hindi na ako mapakali. Ang bawat pag-click ko ng kamera ay tila isang paglalakbay sa isang dimensyon na hindi ko lubos na maunawaan. Ngunit ngayon, habang nakaupo ako sa aking silid, nararamdaman kong may nagbabantang panganib. Ang mga larawang kuha ko ay nagsimulang kumilos. Ang mga espasyo sa likod ng mga tao ay bumabakat, at ang mga anino ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Isang larawan kung saan ako nakatayo sa harap ng aming bahay ang umagaw sa aking pansin. Sa likod ko, mayroong isang lumang puno na hindi ko pa nakikita noon. Ang mga ugat nito ay tila mga kamay na umaabot sa akin. Kinabahan ako, ngunit sa kabila ng takot, may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na ipagpatuloy ang pagkuha ng mga larawan. Hanggang sa naisipan kong subukin ang kamera sa likuran ng bahay.
sa lugar kung saan madalas kong maramdaman ang kakaibang presensya. Sa bawat hakbang ko, ang hangin ay nagiging mas malamig at ang paligid ay tila nagkukulay abo. Nang marating ko ang likod bahay, kinuha ko ang kamera at tinutok ito sa lumang puno. Sa pag-click ko, biglang bumuka ang lupa at mula doon ay lumabas ang isang nilalang. Mula sa kanyang malalim na mata ay naglalabas ng liwanag na tila sumisipsip sa akin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit ang pakiramdam ko ay para bang kinukuha nito ang aking diwa. Ikaw ba ang humihingi ng tulong? Tanong nito sa akin. Ang boses ay parang bulong ng hangin sa dilim. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na may magsasalita mula sa ibang mundo. Anong tulong? Sagot ko, nanginginig at hindi sigurado kung dapat bang makipag-usap o tumakbo. Ang tadhana mo'y nakatali sa amin. Ang bawat larawan mo'y may koneksyon sa aming mundo. Ngunit may isang nilalang na nais kang gamitin para makapasok sa inyong mundo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga larawan, ang responsibilidad na dala ng kakayahan ko. Ang mga larawang kuha ko ay hindi lamang alaala, kundi mga pinto patungo sa ibang dimensyon. Sa bawat pag-click ko, may puwang na nagbubukas at may panganib na nag-aanyaya. Naghahanap siya ng daan at ang kamera mo ang susi, ngunit maaari mo siyang pigilan. Dagdag pa ng nilalang, papaano? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan at takot. Sa pamamagitan ng larawan, maaari mong i-lock ang pinto. Kailangan mong kumuha ng larawan ng kanyang anyo bago pa siya makawala. Inabot nito sa akin ang isang lumang libro na puno ng mga simbolo. Ang mga pahina nito'y naglalaman ng mga gabay kung paano ko magagamit ang kamera upang makuha ang imahe ng nilalang na nagtatangka sa amin. Mabilis kong binuklat ang libro, ang mga mata ko'y nagbabasa sa mga pangungusap na tila mga bulong mula sa nakaraan. Ngunit bago pa ako makapagdesisyon, narinig ko ang isang kalusko sa likuran. Ang hangin ay bumigat at ang liwanag mula sa buwan ay naglaho. Pakiramdam ko'y may nakamasid sa akin mula sa mga anino. Bigla, sa isang iglap, mula sa kadiliman ay may lumitaw na figura. Ang kanyang anyo'y hindi malinaw, ngunit ang presensya nito'y nagparamdam sa akin ng matinding takot. Ang kamera sa aking kamay ay tila bumigat na para bang hinahamon ako na kunin ang larawan nito. Nagdesisyon akong gamitin ang kamera, ngunit sa sandaling nag-click ako, biglang bumagsak ang liwanag at naglaho ang figura. Ang hangin ay bumalik sa normal, ngunit ang kamera ko'y nag-init at ang mga larawan sa loob nito'y nag-iba. Sa halip na mga imahe ng aming bakuran, mga larawan ng hindi kilalang lugar ang nandun. Mga lugar na tila mula sa ibang mundo. Habang pinagmamasdan ko ang mga larawan, isang mensahe ang lumitaw sa screen ng camera. Magsimula ka nang bumalik. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit ang pakiwari ko'y may oras na nagtatakda sa akin ng deadline. Kailangang iligtas ko ang aking mundo bago pa sila makapasok. Sa likod ng kamera, naramdaman kong ang mga mata ng nilalang ay naroroon pa rin, nag-aabang sa aking susunod na hakbang. Ang gabi ay lumalim at ang mga anino ay nagising. Ngayon, ang oras ay lumalaban sa akin at ang camera ay ang tanging sandata ko. Ngunit paano kung hindi ko siya mahuli? Ano ang mangyayari sa amin? Sa dilim ng gabi, ako'y nag-iisa. Ngunit sa bawat pag-click ko ng camera, ang mundo'y nagiging mas maliwanag at ang takot ay nagiging hamon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ako susuko. Pagkatapos ng mga nangyari sa lumang silidaklatan, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang kaba sa tuwing hahawakan ko ang aking kamera. Parang may bumibigat sa akin sa tuwing ilalapit ko ito sa aking mga mata. Ngunit sa kabila ng pangambang iyon,
hindi ko maiwasang hindi magpatuloy. Para bang may humihila sa akin na kapangyarihan mula sa kabilang mundo. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan, napagpasyahan kong subukan muling kumuha ng mga larawan sa aming bakuran. Ang dilim ng kalangitan ay tila ba naging mas makapal at ang hangin ay may dalang malamig na hinagpis. Sa bawat pag-click ng camera, pakiramdam ko ay may mga matang nagmamasid sa akin mula sa dilim. Sa una, wala akong nakitang kakaiba sa mga larawan. Karaniwan lamang ang mga ito, mga puno, damuhan, at ang aming lumang bahay sa likuran. Ngunit sa pangalawang tingin, may isang bagay na tumambad sa akin. Sa isa sa mga larawan, may nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Isang batang babae, halos kasing idaran ko, pero iba ang kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa galit, at ang kanyang damit ay punit-punit na parang ito ay nilumot na ng panahon. Hindi ko maiwasang hindi mapaatras sa aking kinatatayuan. Sino siya? Bakit siya naroon? Muli kong tiningnan ang larawan at sa pagkapit ko sa aking kamera, tila ba naramdaman ko ang malamig niyang hininga sa aking batok. Nagpatuloy ang ulan na tila ba'y bumubulong at habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang pag-angat ng hangin na para bang may mga kaluluwa na naglalakad sa paligid. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Pabalik-balik sa aking isipan ang imahe ng batang babae. At sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, tila naririnig ko ang mahina at pabulong na pagtawag sa aking pangalan mula sa kabilang mundo. Kinabukasan, ginising ako ng liwanag ng araw na tila ba'y isang panibagong pag-asa. Ngunit kahit na maliwanag ang paligid, hindi ko maiwaksi ang naramdaman ko noong nagdaang gabi. Kaya't nagpasya akong bumalik sa silid kung saan ko iniingatan ang mga lumang larawan at mga kagamitan sa pagkuha ng litrato. Habang binubuklat ko ang mga lumang album, napansin kong ang mga larawan ng aking mga ninuno ay may kaparehong anino sa likuran. Isang anino na hindi ko napansin dati. Pare-pareho ang posisyon nito, palaging nasa likod ng mga tao. Palaging nasa gilid ng larawan. Ang anino ay tila ba'y may sariling buhay at bawat paglipat ko ng pahina ay tila ba'y gumagalaw ito, papalapit sa akin. Napagtanto ko na ang batang babaeng nakita ko sa larawan kagabi ay hindi lamang multo ng nakaraan. Siya ay bahagi ng aming pamilya, isang nawawalang kaluluwa na nagnanais bumalik. Ngunit sa halip na matakot, naisip ko na baka may dahilan ng lahat ng ito. Baka may mensaheng nais iparating mula sa kabilang mundo. Sa mga sumunod na araw, patuloy akong kumuha ng mga larawan sa iba't ibang bahagi ng aming bahay sa pag-asang muling makikita ang batang babae. Subalit, sa bawat larawan ay may mas misteryosong detalye ang lumilitaw. Sa isang larawan, nakita ko ang anino ng isang pinto na hindi ko matukoy kung saan matatagpuan sa aming bahay. Sa iba pang larawan, may mga lumang kagamitan na hindi ko pa nakikita. Isang gabi, sa gitna ng aking pagninilay-nilay sa mga bagong larawan, narinig ko ang mahina at tila malungkot na pagtawag mula sa itaas ng bahay. Ang boses ay pamilyar, ngunit hindi ko maalala kung saan ko ito narinig. Dahan-dahan akong umakyat, dala ang kamera, at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang bigat ng mundo. Pagdating ko sa itaas, natagpuan ko ang lumang bintana na hindi ko pa napapansin dati. Sa labas nito, nakita ko ang parehong batang babae nakatayo sa gitna ng ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagagalit. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagkabigo. Nang itutok ko ang kamera at kumuha ng larawan, isang malamig na hangin ang bumalot sa akin at ang buong paligid ay tila nagbago. Sa pag-flash ng kamera, biglang nag-iba ang aking paligid. Ang bahay ay tila ba'y bumalik sa nakaraan.
sa isang panahon na hindi ko pa nararanasan. At doon, sa gitna ng lumang sala, nakita ko ang aking sarili. Ngunit hindi ako ang batang nakikita ko. Isa akong estranghero sa sariling larawan. At sa likod ko, ang batang babae ay nakangiti. Ang kanyang nangiti ay tila puno ng pasasalamat. Biglang bumalik ako sa kasalukuyan, ngunit ngayon, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na koneksyon namin ng batang ito? At bakit ako ang pinili niyang kausapin mula sa kabilang mundo? Bago ko pa man masagot ang mga tanong na ito, narinig ko ang isang malakas na pagkatok sa pinto. Tumigil ang aking mundo at sa paghakbang ko patungo sa pinto, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nagsasabing, may darating pa.